Yes, again, alright mga minamahal, halisya ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po, pag-usapan natin itong post ni Senator Bongo. Hindi ko alam kung pinapahiya niya itong si Kitty Duterte or gusto niya lang talagang batiin ng happy birthday. Pero alam nyo, kakahiling nila, 'di ba? Na si presidente daw po ay merong tinatawag na stage 4 cancer. Si PBBM daw po ay patay na, kahit nakita nyo naman, 'di ba? Na alive and kicking. Sabi pa nga noon ng ating presidente, huwag kayong masyadong excited. Buhay pa ako, 'di ba? Alam natin na si presidente buhay at nagtatrabaho. Ngayon, itong si Bongo, nakita natin siya mismo yung nag-post ha. Hindi ko alam kung pinapahiya niya itong si Kitty Duterte or talagang mahal niya daw ito bilang inaanak kasi meron pa siyang parigalo eh. Pero yung punto dito na ipopost mo na si Kitty Duterte ay merong sakit at nandoon mismo sa hospital, ay parang pinapalabas mo, Senator Bongo, na parang napupunta sa inyo yung karma. Yan yung nangyayari. Kapag hinihiling ninyo na si presidente ay mamatay, napupunta sa inyo. Natandaan ninyo mga minamahal, ito nga kapatid, ni former President Rodrigo Roa Duterte, 'di ba? Merong colon cancer na nangyari, namatay, 'di ba? Ay, condolence hindi natin nilalait 'yun. Pero yung punto kasi dito, kakahiling ninyo na si President Bongbong Marcos ay mamatay, 'di ba? At ipalit itong si Sara Duterte. Ano yung nangyayari? Eh di mas napupunta sa inyo yung karma, napupunta sa inyo yung sumpa. Eh alam natin baka mas mamatay pa sila Sara Duterte kapag umabot na yung April 14 tungkol sa sa impeachment. Biruin ninyo, nangangatog na itong si Sara Duterte, 'di ba? Itong si Sara Duterte naman, hindi natin alam kung masasagot niya ba yung mga katanungan or hindi. Malapit na mga minamahal, April 14 tumakbo sa Supreme Court. Oo, pero hindi pinayagan. Ngayon, nag-iiyak, nagkukuda, 'di ba? Naghihimutok dito kay Aling Maliit. Eh ano si Aling Maliit sa mga hindi nakakaalam ano ba yung history ni Aling Maliit? Si Aling Maliit po ay isa po yan sa mga destabilizer din noon. Siyempre, siya yung nagme-mentor dito kay Sara Duterte. Eh ngayon, ang problema, wala nang tiwala ang tao kay Aling Maliit. Ginawa na ni Aling Maliit kay kay ERAP, 'di ba? Inimpeach nila. Tapos, yung Hello Garci, natandaan ninyo mga minamahal? Hello Garci, I am sorry. Natatandaan ninyo yon? And then, pangalawa, eto na. Oo, yung tungkol nga po dito sa, tungkol nga po dito sa 18 Marines, 'di ba? Siya yung nasa likod daw di umano. Kasi kasama dyan si Mike Defensor, ganyan. So, ano pang mukhang maihaharap, 'di ba, ng mga Duterte sa mamamayang Pilipino? In all aspect, wala. Mukhang natatakot, 'di ba? Mukhang feeling ko nga sila ngayon ay hindi na alam yung gagawin nila, nangangatog, 'di ba? Ganyan na yung yung nararamdaman ng kampon ngayon ni Vice President Sara Duterte, na ang akala nila sobrang easy lang ng pagpapatalsik kay PBBM. Tapos balak pa ni GMA na maging Speaker of the House. Eh paano magiging Speaker yan? Eh kailangan dapat ng 160 na boto. Oo, para mapatalsik itong si Boji D. Eh ang problema, 30? Hindi pa umabot ng 30 mga minamahal. Oo, yung nakalap nilang boto para patalsikin itong si Boji D, hindi pa nga umabot ng 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. 'Di ba? So nakakahiya doon sa parte nila Sara Duterte na wala na sa kanilang naniniwala. Can you imagine, gusto nyong patalsikin si Boji D pero hindi nyo nagawa. 'Di ba? Kung si Boji D at si Aling Maliit, kay Boji D na lang ako. Si Boji D nagtatrabaho ng maayos. Kaysa naman dito kay Aling Maliit na baka ang gawin niyan ay ipatigil, ipahinto ang impeachment. Alam nyo, malaki po kasi yung ambag
ng speaker sa gaganaping impeachment. Pag sinabing ipatigil, ititigil yan. So, dapat, ang Speaker of the House ay hawak din ng gobyerno para fair and square, 'di ba? Kasi nung unang araw din, nagkaroon din ng matinding hidwaan itong si President Bongbong, itong si former House Speaker Martin Romualdez at itong si GMA na naging cause ng pagkawatak-watak ng unity. Natatandaan ninyo? Dahil gustong maging speaker ni Aling Maliit. Si Presidente naman noon, alangan, hindi naman yan baguhan sa politika. 'Di ba? Na para ibigay yung speakership sa kampo ni Sara Duterte. Dalawa nga ang gustong kunin ni Sara yung sa national defense, tapos yung nandyan sa speaker is tauhan niya. Kaso, ang nangyari, mukhang hindi na pagbigyan, kaya sobrang sama ng loob ngayon ni Sara Duterte. At the day goes by, tingnan ninyo, kada araw, buwan, meron na silang paninira, meron na silang mga destabilization effort kay Presidente. 'Di ba? Kabilang na nga po yung addictus benedictus, bangag daw, o ano-ano pa. Oo, itong pinapakalat nila. Pero tingnan ninyo, mga minamahal, pinagtatawanan na lang natin yan, yung mga sinasabi nila. 'Di ba? Kasi ang nangyayari, nababalik sa kanila yung karma. Katulad na lang ng sinasabi nilang addict daw si Presidente, pero ang nakita natin itong si Mans Carpio pala ay isa daw di umanong addictus benedictus. 'Di ba? Sabi ni Trillanes, 'di ba? Tapos sinasabi nilang may stage 4 cancer na daw si Presidente. Pero sino yung namatay? Yung kapatid ni former President Rodrigo Roa Duterte. At tingnan nyo ngayon si Kitty. Oo, may sakit. Pero Kitty, pagaling ka ha. Kung DDS lang tayo, malamang ganito sasabihin natin Kung DDS lang tayo, malamang sasabihin natin, siguro putang ina may tulo ka. Di ba mga ganon, di ba? Bakit? Ganun yung mga DDS bumanat Ay, oo. Siguro sinalpakan niyang pukengking mo. Ganon, di ba? Oo, ganun sila bumanat. Hindi naman tayo. Hindi kami ganun, mga minamahal. Based on facts kami. Kung nagkasakit man si Kitty sana magpagaling ka. Hindi naman kasi kami yung tipo ng tao na ay nagkasakit yan dahil may mga mga lalaki. Hindi kami ganun. Hindi naman, malayo naman tayo sa mga DDS, mga bayad sila Ang mamahal pa naman ng talent fee ng mga yan para makasira ng tao. Syempre, nanggaling na mismo yan sa kaibigan nating DDS na sumusweldo sa SMNI. Di umano ng SMNI daw. Pinapasweldoan daw sila. Di umano. Baka naman may trabaho. Siguro may trabaho, kaya siguro sinusweldohan. 'Di ba? Pero kung hindi ako naninira, galing yan sa kanila. Pero anyway, mga minamahal, yun po. Sana gumaling itong si Kitty Duterte. Yun lang, ingat mga kababayan.